Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, Pisces, yung first message ninyo is the Lovers, which is your situation. This is your challenge. This is your advice. And yung outcome ninyo ay Chariot. So, napakaganda kasi there's so much potential out there na naghihintay sa inyo. So, lovers, no? So, siguro ang iba sa inyo baka magpapakasal na. Baka kayo ay mag-aasawa na. Kung kayo ay single pa ha, at kung kayo may jowa, baka kayo ay magpapakasal na. Baka kayo ay bagong engage or baka mai-engage na. Parang ganon. Or, o pwede rin na ang iba sa inyo, kung kunyari, ano talaga kayo, walang jowa, walang meron nanliligaw. So, baka ang iba sa inyo, baka magka-love life na sa ngayon, no? Or pwede rin na, ano na to, pwede na ang iba sa inyo, nasa puntong established na yung inyong relasyon at gusto nyo siguro na mag-level up na, no? Baka mapag-uusapan na dito yung magsama na kayo, mga ganun ba, mag-anak na kayo, mag-expand na ng pamilya, yung ganun ba. So, there could be, major decisions that you need to make, that you are considering to make sa ngayon. So, kaya pag-isipan mabuti. Okay? Pag-isipan mabuti. Kasi lalo-lalo na pagdating sa mga pag-aasawa na yan, pag-expand ng pamilya, that's not an easy thing to do, di ba? Kailangan na pag-isipan mabuti. Kasi hindi mo na yan mababawi. Diba? May mga decision tayo na hindi na mababawi. Once na napag-decision na natin, sinabi na natin, ginawa na natin. Talaga hindi mo na yan mareretract, kumbaga, no? Kaya kailangan, pag nagde-decision tayo, kailangan pinag-isipan mabuti. Okay? Hindi lang isang beses. So, yung challenge ninyo is 8 of Swords. Ayan. So, parang si 8 of Swords, self-sabotaging energy. You know? So, siguro sa ngayon, baka ang iba sa inyo, hindi kayo makapag-desisyon, diba? Nahihirapan pa kayong mag-desisyon. So, pwedeng gano'n ang ganap dito. Kaya, kailangan na, wag ninyong pilitin, diba? Wag ninyong pilitin ang sarili ninyo. Kasi, mahirap yun, baka pagsisihan mo lang ang mga magiging decision mo. So, wait a little bit more time. Okay? Pag-isipan mo mabuti, wait a little bit more time. Don't pressure yourself. Okay? Kasi baka lalo ka lang magkamali sa inyong pagdedesisyon. If you need help, no, walang problema, hingi kayo ng tulong. If you need advice from the people that knows kung ano yung history mo, mas nakakakilala sa'yo, then humingi ka ng tulong. Meron tayong 3 of Pentacles, so it feels like to me that there is someone dito na maaasahan mo na makakatulong sa'yo. There is someone dito na you can lean on, no, whenever times like this na meron kang decision na kailangan gawin na medyo siguro nahihirapan ka, there are people around you that can help you, no. Don't hesitate to ask for help, no, from other people, kasi always remember na lahat tayo, no, all of us sa mundo, hindi natin kaya at all times na tayo lang mag-isa, no. Kaya nga merong panawagan sa atin ang universe, no, na help is always available to us. Yun ang lagi nating tatandaan, no? Kasi hindi sa lahat ng oras kaya natin ang lahat ng bagay. There are some situations sa buhay natin na kakailanganin natin ang tulong ng iba. So, if you feel like kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng suporta ng iba, then reach out to someone that you know na can help you. Okay? So, the Chariot is your outcome. So, magtatagumpay ka, no? Ano man ang ginagawa mo, ano man ang pinagkakaabalahan mo, ano man ang problema mo, magtatagumpay ka, Pisces. There's so much potential out there. So, you just need to grab each opportunity na makikita mo
At grab that at gamitin mo yan at magtatagumpay ka. Okay? So, yun, there's so much potential out there. Yan ang nakikita ko dyan. So, pwede rin na magta-travel ang iba sa inyo, Pisces, no? By land, siguro. Land travel. So, si Chariot, merong Page of Cups. Ayan. So, si Chariot, si Lovers pala, sorry. So, si Lovers is Page of Cups yung clarifier na. So, siguro, mayroon ditong mga balita or impormasyon na dadating sa inyo dito, invitation, mga ganon, na baka a-attendan mo, pupuntahan mo, 'di ba? Baka merong invitation dito for kasalan, 'di ba? Mga party, mga ganon, mga engagement party, gender reveal, mga ganon. So baka merong mag-iimbita sa inyo, or baka merong invitation dito for social gatherings, may mga pa-contest, baka sasali kayo, yung gano'n. At yung mag-i-enjoy kayo dyan. Kaya good luck sa'yo. We have Two of Pentacles. Ayan. So, decision, twos represents decision making. So, definitely, meron talaga kayong decision na kailangan gawin dito. No? So, with the Three of Pentacles, we have a Queen of Pentacles. Wow. So, baka isang mother archetype dito, no? Isang mother figure ninyo ang talagang nandiyan lagi para tulungan ka, para suportahan ka, or baka paalala ito sa iyo, no? Na lumapit ka sa nanay mo, or lumapit ka sa mami mo, lumapit ka sa auntie mo, or lola mo, kung sino ang ka-close mo, na doon ka humingi ng tulong. Diba? Or pwedeng siya na nga, or sila na nga ang nandiyan na laging nakasuporta sa'yo. So, possible din na ganun yun. So, with the Chariot, we have the Emperor. Wow, things are going to be back in balance. Things are going to be alright. Magiging organisado na ang lahat. Magiging maayos na ang lahat. Magtatagumpay ka. Maayos mo to, and you will be reaching the point wherein magiging stable na ang lahat ng mga major areas sa buhay mo, mga bagay-bagay, maayos mo, things are going to fall into its right places, no? Kaya, ang galing. So, tignan natin. Ganun talaga, diba? Kung ano yung ikakabuti mo, kung ano yung ikakasaya mo, dadalhin at dadalhin ka doon ang pagkakataon. Kaya dapat lang na lagi tayo nakikinig, no, sa intuition natin, kasi gagabayan at gagabayan tayo ng universe para makarating tayo doon sa destiny natin. Listen to the voice within when it persists, no? Kung lagi, 'di ba, meron tayong mga pagkakataon na parang meron tayong naririnig na boses, no, sa tenga natin, something like, or sa mind's eye natin, yung ganun. So, pag yan nag-persist, no, na parang lagi kang binubulungan, that is your inner voice talking to you. Kaya, kailangan pakinggan mo to. Huwag mong deadmahin. Kasi mahalaga yan. Ibig sabihin na kinakausap ka ng intuition mo, and always remember na yung intuition natin, boses ng universe yan, diba? Guidance niya yan na pumapasok through our intuition. Kaya yan din yung boses na maaring naririnig ninyo lagi, no? So, wow, fruits of labor. It's time to reap the fruits of your labor and become rich. Magiging yayamanin ka na, Pisces. Wow, congrats sa'yo. Daming gold, na nabunga. So, talagang mamumunga na ang inyong pagtsatsaga, paghihirap, yung all the efforts that you've been doing, lalo na sa kung ano man ang source of income ninyo. So, eto na, you will be rich. No? You are going to become rich. Sabi, it's time to reap the fruits of your labor and become rich. See? Congratulations! Dahil ikaw ay magiging mayaman na daw. Diba? Lahat ng pagsisipag mo na ginagawa mo ay mamumunga na. Diba? So, napakabongga. Pero yung alalahanin ninyo, na yung mga ganitong readings, kunyari, diba? Itong yung reading na to is para sa week ng October
ano nga ito, October 26 yata ito nag-fall, parang from October 26 to November 1, no? Hindi ibig sabihin, no, na kunyari may mag-resonate sa inyo rito. It doesn't necessarily mean na yung mga energies na yan will come to fruition during those times lang, na yung week lang na yon. Hindi. Ibig sabihin nito na yung reading na ito is from for the period of October 20 to October 26 to November 1. Ito yung mga panahon na dapat ninyong malaman ang mga mensaheng ito, na marinig ninyo sa reading na to kung ito'y magre-resonate sa inyo. But that doesn't necessarily mean na yung week na to ito mangyayari kung may mag-resonate sa inyo. Okay? It could happen after that week. It could happen within 6 months. It could happen whenever, no? Mga importante dyan during this week. Ito yung mga times, ito yung period of time na kailangan ninyong marinig yung mga mensaheng ito. Alright? Ganun yun. So, yun. Kasi energies are fluid. Sometimes it could happen kung nag-resonate sa inyo, it could happen anytime. Pwedeng mangyari. Kasi nilalabas ko yung tulad nito, lalabas yung reading na ito today, 'di ba? So, pwedeng may mangyari sa mga kung aling mensahe dito sa inyo mamaya, bukas, or sa isang linggo, or sa isang buwan, 'di ba? Energies are fluid. Alright? So, ito yung next message ninyo. We have Yang. So, parang ano kayo ngayon? Siguro manager kayo, boss kayo, 'di ba? Or baka kayo yung leader ng isang grupo, or baka kayo ay boss sa trabaho ninyo. So, kayo yung nasusunod. Kayo yung kung sa driving, kayo yung driver. Nasa driver seat kayo. Kayo lagi yung nagdidikta, kayo yung nag-uutos, yung mga ganun ba, no? Kayo yung merong power sa ngayon, parang ganun. So, tignan natin. Kayo yung sinusunod, kumbaga. So, tignan natin kung ano ang final message ninyo. So, we have hops. Encourage sleep. Use hops and sachets under your pillow to promote deep and restful slumber. So, yun. So, kung meron kayong ganito, hindi ko alam kung anong Tagalog nito or other name nito, no? Hindi ko kilala yung halaman na to. But just in case, alam mo, 'di ba? So, yun, makakatulong pa na ito na tawag dito, encourage ng tulog, no? So, napakaganda. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.